Jamin. Sino si Jamin? Hamin po. Hamin. Yes po. Miss Kahay, Gail, Gamin, Hamin. You have the floor. KJ Gail Hamin po. Good afternoon po. Nandito po ako para maano ng justice na namatay na Tita Inday Hamin at saka yung papa ko na BJMP. At saka si Patrolman Abrasaldo po na naganap nung February 18, 2023 po. 2023. Yes po, bago pa lang. Bago lang. Yes po. Pinatay silang tatlo? Yung target po nila is yung tita ko na babae na wala pong kalaban-laban. Bakit siya tina-target? Yung ano po namin is ayaw po niya mag-stand na witness sa nagtulong po sa case ni Damaso na which is yung nagtulong po doon is si Arnie Teves po. Tsaka Tapos? yung papalapit na po yung case, ayaw talaga niya mag-star witness po. Yun yung po na naglagot si Arnie Teves kaya po pinapatay siya. Sinong nagpatay? Ano po, hindi po namin sir, kasi naka-helmet po. Ilan ang namatay noon? Tatlo po. Tatlo. Yes po. Ilan ang Kasi pumaril? Ilan ang pumaril? yung papa ko po is nag-react lang noon na time. Nag-react? Yes, nag-react siya kasi yung ano po namin, yung like sa tapat lang po talaga nung bahay po namin. Kawawa naman, nag-react Yes lang, po. nadamay pa. Yes po, tsaka po si Patrolman Abrasaldo po. Patay din? Yes po. Dalawa pong men in uniform po. Tsaka yung dalawang men in uniform. Police po at saka yung BGMP which Ilan is yung ang papa ko. suspect doon? Ilan ang namaril doon? Dalawa po. Dalawa? Yes po. Yung nakamotor po sila. Hayop naman ng mga ganyan Yes po. yan. Pati Saka walang yung target po nila is babae. babae. Kalaban-laban po. Nadamay Sinong lang po yung papa ko. Banson, sino nag-imbestiga nito? Banson, di ba ikaw ang PD doon? Sino naghahawak ng kaso nito? Sir, parang bago lang yata yan ang kaso. Hindi na panahon ni Banson, sir. February 2023 daw, sir. Sinong chief of police doon? Bayawan. Asan ito po na? Saan nangyari? Sa Tinago, Barangay Tinago po. Tinago, Yes Bayawan. po, Bayawan City. O, dito yung investigador. Alas 7:30 po nangyari nung incident. Ano Meron nangyari po akong dito? witness. Ano nangyari sa kaso nito? Na-relieve na po ako ng Bayawan City Police Station, Your Honor. Nasa provincial headquarters na po ako naka-assign ngayon, Your Honor. Nung panahon ng kaso nito? December pa ako, na-relieve na ako ng Bayawan City, Your Honor. So bago pa lang ito. Bago lang. Sino yung current chief of police na Bayawan? Ngayon? Police Lieutenant Nagit po, sir. Pero bago rin naman po yun, sir. Bago rin. Yes, sir. I-find out mo sino ang chief of police at the time yung nangyari ito at ano na nangyari sa kaso nito? Pakipalo up. Isipin mo, isang police. Actually, Papayag, kandali lang ha. Papayag kayo, ganun na lang ang police natin. Papatayin na lang ng mga gunman. Pati yung BJMP na nag-respondi lang. Papatayin lang. Deputy Yes, you have Sergeant po the siya idea. I would like Dali, to guys, dali. I would like to ask Your Honor, is this the case of Edwin Dulu Salaag and Yes po. Rolin Mar Abilio Abrasaldo? Apo. In our report from PRO7, Your Honor, the case is now under preliminary investigation. Meaning to say it is already filed at the prosecutor's office, Your Honor. Anong kaso pinail? Murder, Your Honor. Murder. Yes, sir. Nandun na sa piskal. Yes, sir. Sinong kinasuhan? We have Alex Rafuls and Alex Mayagma. Mayagma na naman. Wala. Utang na namihasa na itong tao na ito. Hanapin nga ninyo yan. Ha? Sobra na yan. Rapuls. Andiyan pa yan. Anong status ng Rapuls na yan? At large, Your Honor. At large. What at large? Piskal. Anong nang status ng kaso? Nasa inyo na daw. Naka-PS Yes. na daw. Yes, Your Honor. The three cases, Your Honor, actually, for murder against Alex Mayagma and Randy Raffles is under preliminary investigation, Your Honor. Ikaw may hawak? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. But Lang ha, request lang ako sa'yo. Request ko ito bilang dalawang uniform personnel doon ng
dinali nila na hindi kasama sa target nila. Isang pulis at isang BGMP. Sana huwag ninyo i-downgrade ng homicide na naman, ha? Murder talagang i-file ninyo, Piskal. Your Honor, please, I have sent the fourth time, Your Honor, with the presence of the witnesses for preliminary investigation, Your Honor. The fourth time, Your Honor, I called them, Your Honor. They didn't appear in my office. That is my dilemma in this case. In fact, Your Honor, the one speaking, Yes. Yeah. She executed a sworn statement. I was the one who sworn her that he is not interested to testify and she is not interested to pursue the case. That is our dilemma, Your Honor. Sige, yeah, you have the floor. Actually po, kami po ni Mama yung witness. Hindi nga po sila yung yung time na pumunta sila doon na maghingi ng affidavit. Pagkatapos, like, namugos dyan sila, kay syempre hadlok ba yami? Wala like, mga pulis. Sige, inanin na lang, ganito na lang, ha? Ngayon, huwag na kayo mahadlok, huwag na kayo matakot, ha? Yes po, kaya po kami Pwede nakadecide. pwede kang bumalik na doon kay Piskal, Yes po. tutulungan ka, i-prosecute niya yung kaso na yan. Kaya po kami nakadecide na mag-withdraw kasi takot po talaga kami. Kasi yung sa kuan na tita, hindi nga sila naka-provide ng police sa labas. Dito sagda na lang mi nga muramig nga affidavit ra ila kinahanglan. Wala dyan mi nila gibalikan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Sige, I Yes. understand bakit kayo takot. Iba na ang sitwasyon ngayon, huwag na kayo matakot. Kaya Huwag kayo matakot. meron din umaano sa sir sa bahay namin like dumadaan. Syempre we're in trauma. Hindi talaga namin hindi Okay. pa nga. Intindihan namin yung sitwasyon. Yes po. Intindihan namin. But ngayon, I am advising you, please cooperate with the prosecution sa Piskal para Yes. ma-prosecute ang kaso niyan, ha? Kailangan ko po talagang like takot po kasi kami. Kahit, Lagi, yes, huwag ka mag-alala. Gagawin ng pulis yan, lahat para yung mayagma na yan, nako. Ha? Mayagma, masyado na yung superstar sa Negros, ha? Mayagma at saka yung, sino yung isang apelido? Yung magpinsan? Katubay. Mayagma at Katubay. Feeling superstar na yan sila sa kiling ng Negros. Huwag niyong pabayaan. Dapat kayo lang superstar doon. Kayo mga pulis. Walang ibang superstar doon, ha? Masyado na itong nagpapakasiga itong mga gago na ito. Sige, huwag ka lang yes, Piskal. Your Honor, please, in behalf of our office, the DOJ, we can also allow them to avail the witness protection program if they are so afraid. Very good. Very Thank good. you, Your Honor. That's what I was waiting from you to say. Tulungan mo ito para, ayan, human rights. Human rights, please. You do your mandate. Good afternoon, Your Honor. On the part of the CHR, we also have a person at risk program similar to the witness protection of the DOJ. So maybe we can help them allay their fears by availing of our programs. Salamat, Commission on Human Rights. Salamat. Piskal, wala bang prohibition yan kung mag-avail sila sa inyo ng Witness Protection Program at the same time mag-avail sila sa program ng CHR? Walang None, Your prohibition? None, Your Honor. Walang double compensation dyan? Okay lang, ha? Okay lang, So, Your Honor. Please, kayong dalawa, i-grant ninyo dito sa complainant, human rights at saka Piskal. Okay? Yes, Tulungan natin ito kasi order, human rights. Tulungan natin yung rights ng mga tao. Huwag natin pabayaan na gaganunin na lang ng very powerful na politician. We have to protect the rights. Di ba? yes, Your Honor. Thank you. We totally Thank you. agree with that, Your Honor. Thank you. Sige, mag-adto ka sa human rights o sa fiscal kay i-afford sa imuha ang witness protection program. thank you po. Matulungan kayo, pati yung nanay mo. Kayo man kaya ang mag-stand as a witness. Yes. Sige, huwag kayo matakot yan, mayagma na yan. Ha? Opo. Mamamayagmahin ko yan kung makita ko yan. Sige, Thank you Ha? po, sir. thank you. Salamat. Yes, Yusek Igko. Okay na, sabihan mo lang. Sabihan mo. Thank you. Okay ka na?
Yes po. Okay. Na-relieve na po ako ng konti. Salamat po. Oh, bakit kunti lang? Laki-lakihan mo rin. Laki-lakihan mo Thank kunti. you po talaga. I'm Sige. so happy na nakarating po ako dito. Okay, sige, salamat. Hindi, condolence, tatay mo, BJMP. Wala siyang Ah. halang. Ano po, meron po akong ibibigay sa iyo na yung paglaban ni Papa at saka yung nahitabo sa gawas, which Okay. is yung if okay lang po. Bigyan mo sa akin. Hindi po. Meron pong witness na nakakita kung paano nag-react yung mga Sige, pulis sa labas. sana. Yung live-in partner ko po. Live-in partner mo. Yes po. Halika. I-swear mo na, mag-swear ka muna dong, tindog mo na. Din. Pakitaas. Pakitaas lang po yung kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Thank you po. Una po kayo. Sige, kwento mo dito kung paano nangyari yon. Nakita mo man kaya? Good afternoon, Your Honor. Good afternoon to all. Tinon. Pwede rin Bisaya. Dili kayo ka Di ka kaya, Tagalog? dili kayo ka Okay, Tagalog. sige, fine. Mate, Nanib wala ko na tayong magawa. Pasensya na kayo mga stenographer. Nanim ko na naitabo, Your Honor. Naamagod mi sa gawa sa nga kuan gabi jockey ko ba? Gabi jockey man namin sa atbang. Ako may gakanta sa tunga na dalan. Mga alas 7:30 naray ni kalit og hunong nga motor sa kutubangan. Ako kutuba usara kadupa. Nya ang target nila ang bayis ta Inday nasa tupad sila balay. Gatindog dito. Pag hunong sa gunman, ang ila din pusilon tayo sa Inday. Wala man ni buto din na pusil. Pag pusil wala ni buto, gikrak. Wala dyan po ni buto. Nya iya papa nga katong deputy warden nasa kulikod, ako ugangan. Nakamalay man kay kaduang crack wala man ni buto. Gipadulan pa siya papa. Pag paduol sa kugangan, gipusil niya tong backrider. Pusel sa, Gipusil to sa iya papa, ako ugangan. walang dalang baril yung ugangan mo? Naa. Mao ganito niya gipadulan usa niya gipusil o nya gabes man to ambot og naigo pero ito asa to naigo. At pusel niya. Oh, Siya na baril yung father-in-law mo. okay. Baril niya Yung nagbaril sa tita niya. okay, tapos, tinamaan. Tinaman na tayo sa gilid kasi nakabase yun eh. Gipadulan pa man niya kay iya una nabi ang mga apo nabi sa atbang sa gipusilan sa bayi. Iya gipadulan kay basig maigo niya yung mga apo niya dagan ba tao pod. Okay. Gawna siya diri siya sa ako lang sa likod, wala siguro maapil bugo kay nabi ako sa tubangan niya, dool ra kay mi usar ka dupa ka pin ang diferensya. Pag dool niya, busil niya tong backrider. Wala siya kabalo nga ang driver na po di armas. Ang driver mo ni pusil siya, primero igo niya dire. Action sa takilid. Pag action niya takilid ni padaplin siya, action sa padaplin. Pag padaplin niya, si Abrasaldo nga katong pulis nga gapungko dito, gipatumba man niya iya bangko. Pag patumba siya bangko ni murag abi na niya ni kagardo armas, iya pa man gikasa niya katong backrider o naigo na bato, pero nasa dool ni Abrasaldo, gipusil niya sa ulo. Si Abrasaldo. Oh, pulis. Hindi siya nakapaputok, Hindi, pero may dala siyang baril. meron. Kamalas naman yung dalawa na yun. Pero yung papa niya nakapaputok. So, kilala mo yung bumaril? Hindi ko maano kasi naka-full helmet eh. Helmet. O naka-helmet. Sige, thank you. Condolence sa inyo, ha? Condolence. Thank you, Your Honor. Salamat. Hamin, no? Tapos na. Milano. Yes, please. Tagalog ka, ma'am? Kaya? Sige, Tagalog lang. Yeah, paki-on ng microphone. Magandang hapon, Mr. Chair, at sa lahat ng mga nandito ngayon. Ako si Emily Milano, nakatira sa Barangay Ubos, Bayawan City, Negros Oriental. Nais ko pong ipaabot sa Senado na si George Sol na nangungupahan noon sa 3 pwesto namin. Siya ay tauhan ni Arnie Tebes at palihim pa lang nag-ooperate ng online sabong sa aming pwesto. Bigla siyang nawala at malaking obligasyon sa renta ang kanyang iniwan. Rusa siya kapulis. Pulis? Oo. Pangalan niya? George Sol. Ang Sol. apelyido. Sol yung pamilya niya. Meron kayong pulis na George Sol? Saan siya assigned? Alam mo kung saan siya assigned? Kaya gipang labay naman na sila. Ha? Gipang pull out naman na sila sa Bayawan. Parang pull out na sa Baliwan. Okay. Sige, continue. George Sol. Kaya hanap niyan. Okay, continue. Then,
Noon pong 2019 ay pinag-initan po ang asawa ko ni Arnie Tibis noong local election. Kinuha ang asawa ko at dinala sa bahay ni Arnie Tibis at pinagsabihan na dapat papanaluhin ang mga tauhan niya ni Tibis. Manalo o matalo ang anak ko mo, basta manalo lang ang mga tao ko. Hindi sumunod ang asawa ko, kaya sa kasunod na araw, dinala naman ang asawa ko sa bahay ni Arnie Tibis at binalaan na gahi jud kag ulo. Parakrakan ako na imong tindahan diha. Og amigo mo ni Henry Tibis, ni Henry, dili gyud siya kapugong sa ako og ako'y maglagot. Ayaw na og dawat og tawo ni Governor. O na iyang kwan. Tapos, Wala na, maura. asan mong bana karon? Saan yung husband mo? Sa sa Bayawan. So hindi kayo binaril? Hindi na. Hindi. Hindi na kay wala naman naggawas-gawas ako ba na. So tinakot lang kayo na Oh, giuli raman pud siya. Kuyawan ra ko ato kay wala basig dili siya iuli ba. Kaya gidala ba? pero ngayon takot pa kayo. Huwag na kayo matakot. Hindi na ako matakot. Huwag na. Tapos Ang nagtakot sa inyo, takot na rin ngayon, nagtatago. gani ngayon. Hindi nga magpapakita eh. Ha? So huwag na kayo matakot. Tapos, Please. may isa pa kong problema tungkol sa lupa ni Maypa. Halos 20 na katuig kaming nakatira sa lupa na nasa sitio Kambulo, Barangay Banga. Malaki na po ang improvement na nagawa namin. Marami na kaming natanim na punong niyog at nagpagawa pa kami ng punong ang akugangan. Ang nangyari po, biglang may mga taong dumarating at pilit nilalagyan ng bakod ang nasabing lupa dahil sa takot sa gulong nangyari at dahil may mga gwardiya na umaaligid, kami na lang ang umalis. Ano ang nararapat naming gawin upang maisulong ang karapatan namin sa lupain? Sana bigyan pansin ng DAR ang lupa na hanggang ngayon hindi na kami ang siyang nagsasaka dahil takot nawalan kami ng karapatan. Kanino mga tao yun? Yung Kay Henry Tibes. Henry Tibes. Nang hindi kami maggamit sa lupa dahil kay Henry Tibes na daw ang lupa at ibinigay sa mga tauhan niya. Okay. Yes, ma'am. Dar. Miss Bation. Permission to speak. Have the Actually, floor. the land holding of MIPA now is ongoing ang documentation natin. That is under compulsory acquisition po. Okay. So, pakitulong na lang nito. Ma'am, can you please visit na lang bisita na lang sa opisina namo ha? Para makita nato. Naa pa ba ka sa area? Sige. Ganito na lang po, Mr. Chairman. Imbitahin na lang namin siya sa office or you can visit, pwede rin magbisita ka sa DAR Bayawan para dito na lang magkita. Naka-adto naman ako ba na dito sa Janet Biagan. Sige. Mag-istorya na lang tayo dito kay ongoing documentation pa po yung land holding na yun. That is under compulsory acquisition po. Sige. Thank you po. Thank you. Salamat. So, punta ka na lang doon. Ha? Tulungan lang natin. Please. Thank you. Next. Mr. Chair, I'd like to inform Wait, this wait. honorable committee, sir, that since the start of this hearing, sir, the PNP has been put in the bad light, sir, and has been taken to involve in illegal activities. I'd like to ensure and assure that this honorable committee and the people of Negros, sir, that under my leadership, sir, there will be a drastic change, sir, and I will assure that it will not ever happen again, sir. And I will ensure the safety and security of all the witnesses. And Thank we will you. capture all those suspects under my new leadership, sir. Salamat. That's very reassuring.
on our part na meron tayong PD na nagsasabing ganun. Gawin talaga nyo yan, ha? Salamat, PD. Mayor Digamo. Mr. Chair, I am no police officer, but I believe PD Recinto will be very effective in his work if it will be Recinto and team going to Negros Oriental, just like how Jovi Espinido and team went to his assignment. We believe the words being said by PD Recinto will be really more effective if he has a team with him going to Negros Oriental. Thank you, Mayor. Thank you for that concern. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Maghanap ka ng tao mo, Juan, Colonel Recinto. Magdala ka ng tao mo na trusted mo para hindi ka maisahan doon. I already Para submitted secure to yung sarili mo. Yes. You secure yourself first before you secure others. Di ba? Para paano ka makasecure sa mga tao sa province ng Negros Oriental kung hindi mo masecure ang sarili mo? Magdala ka ng tao mo na trusted mo to secure yourself, ha? I already submitted the Simba ko lang. Mamaya, ikaw na naman tirahin doon. Mawala na akong believe sa'yo. Ha? Palayo lang. Nakunod. You do your job. Ha? Thank you. Next. Sino yung last ka na? Janko? Yes, Your Honor. Sandali lang, ha? Si Milano yung natapos, no? Yes, Your Honor. Milano. Ngayon, sige, Janko. Nandiyan ka na, Janko. Yes, Your Honor. Yes, go ahead. I'm the one speaking, Your Honor. I'm Mr. Arlen Janco, a resident of Barangay Obos, Bayawan City. Ito pong kwento ko, Your Honor, kakaiba po ito sa lahat kasi ang mga nandito nagtitestify about patayan. Ang sa akin po naman is illegal numbers game. I have a very illegal numbers game. Ano? Illegal numbers game. Yung Illegal numbers game. Yes, Your Honor. What particular numbers game? Yung illegal swertres, Your Honor. Swertres. Oh. Sige, go ahead. In the year 2013, nagtatrabaho po ako as an usher, Your Honor. I remitted to Mr. Nongboy Abrasaldo, a resident of Barangay Buico, Bayawan City. During that time, pumasok po si Congressman Arnie Tevez mismo sa bahay ni Nongboy Abrasaldo. Pagpasok niya doon, sinabi niya, Nongboy, kini si Bani, dako na kayo nagtalagaan ako. Alis try akong ma-receive. And then, yung anak ni Nongboy Abrasaldo entertained Congressman Arnie Tevez, nga palingkuron siya. So Arnie Tevez seated and then repeat the words, Nongboy, kini si Bani, dako na kayo nagtalagaan ako. Who is Bani? Bani, yung na-mention na dito sa second day of hearing yata yun, Your Honor, na nilaslas yung liig. Mr. Bani Bukad is another coordinator, Your Honor, for the sake of this committee. Okay. Oh. Yun yung sabi ni Mr. Congressman Arnie Tevez the second time. So nang makaupo siya, na-notice niya yung lahat kami doon ay naka-cellphone. So Mr. Arnie Tevez give us an instruction to off all your cellphone. Yan yung instruction ni Congressman Arnie Tevez. Kasi sabi niya, hindi ko gusto na ang mga sinasabi ko dito may ma-record. So lahat ng mga nandoon na mga usher, including me, in-off yung cellphone. And then inulit niya uli in the third time, mentioning the name of Mr. Bani Bukad na dako na kuno kaay siyang talagaan ka Arnie Tevez, unya talisit try maabot. Ang komento ni Nongboy, the coordinator, niya, wala ko ilabot ana sir, kay iyaham na ni Bani. That is the response of Nongboy Abrasaldo. And then, nagpaalam po si Arnie Tevez. Lumabas po siya. In the fourth day or fifth day, Mr. Arnie Tevez bumalik uli doon sa bahay ni Nongboy. Ang sabi niya uli, Nongboy,
maura gyapon si Bani. Talisit ra gyapon ang iyang ginahatag sa kuha, dako na kayo sag talagaan ako, galagot na ko niya nung boy. Muna that is the exact word from Congressman Arnie Tevez. Congressman Arnie Tevez, as I remember that time, is not yet is not an elected board member, but he is the representative of the 3rd District in the Sangguniang Panlalawigan as ex-officio board member dahil kapitan po siya. Ibig sabihin, Henry Henry Davis. no, not Henry. Arnie? Arnie. Okay. Kinatawan po siya ng mga punong barangay doon sa Sangguniang Panlalawigan. Pagkatapos ng sinabi niya, nag-change topic siya. During the time, Nongboy did not make any comments on that. Sinabi niya, Nongboy, parang eleksyon, mudagan kong congressman. So, sinong boy ni-reply niya, okay kay sir, kaming tanan dire, musuporta minimo, and then nagpaalam siya. Ang ikasunod nga kuan ako, kato si Asoy. Si Asoy, Your Honor, is a trusted collector runner of Congressman Arnie Tevez. Siya yung kumukolekta doon sa bahay ni Nongboy ng lahat ng collection money ng illegal numbers game. During that time, Asoy told me na bigyan ko siya ng gap doon sa tally sheet para pag may syndicate numbers, doon niya isulat sa tally sheet ko yung numero niyang sindikato. Nang sinabi niya yon, hindi siya tumaya ng araw na yon. On the next day na siya tumaya. Pagkakita niya na malapit ng oras ng kasi yung draw time ng swerte res is 11 a.m. So kinukuha yun ni Asoy doon mga 10:30 kasi yung cut-off time ng mga financier yung 10:30. Nya pagkasulti niyang ganun, pagkasabi niya ng ganun, nya yang asa do imo talisit ko nara nya siya ho yung sumulat ng numero niya. Nasulat niya doon. Wala kaya. Wag mo na masyado i-detalye. Anong nangyari afterwards? Anong krimen na nangyari? Sige nga. Pagkatapos noon, Your Honor, yung numero niyang sinulat, lumabas na winning numbers yun. So, mga 10:45, pumunta ako sa bahay ni Nongboy para i-claim yung winning price ng winning numbers na yun. Nang bigla na lang tumawag si Congressman Arnie Tevez, sinabi kay Nongboy, Nongboy, hello Nongboy. Sumagot si Nongboy, yes, sir, alam mo ba kung sino yung nanalo ng numero na ito niya? Hindi ko alam yun, sir. Kasi sa sa tally sheet yan ng ubos. Kininong boy nga numero, gaduda ko ani. Kay ang pagkasulat manggudlahi manggudbud sa ako nga penmanship. So si Congressman Arnie nagduda na nga kato siya. Ang words nga gigamit ni Congressman kay nadungog man ako isulta, isulti nya naglagot ko nung boy kay mura ko giunay. So tama naman yun si Congressman, giunay siya ni Asoy yung kolektor. So nagalit siya. Pagkatapos noon, Your Honor, mga ilang linggo, minto na ako doon, mga ilang buwan, yung si Bani na na-mention ni Congressman Arnie Tevez, yun yung nalaslas ang liig ni Laslas. Pagkatapos ng nangyari doon kay Bani, yung anak naman niya, yung binaril. Yung binaril sa public market, sa PNP outpost. Alam mo yung sinong nagbaril? Sino naglaslas? Si Bani yung una nilaslas yung liig. Alam ko kung sino naglaslas. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Yung anak ni Asoy na binaril. Yung anak naman ni Bani, binaril. Anak ni Bani, binaril. Yun namang si Asoy na sinasabi kong runner, binaril din doon sa Santa Catalina, patay. Patay? Yung anak ni Bani, namatay. Patay rin yung anak ni Bani? Binaril yun. Pati si Asoy, patay rin? Patay din. Sinong bumaril? Wala akong personal knowledge dyan, Your Honor. Personal knowledge? Yun lang yung my personal knowledge ako.
yung pumasok si Congressman Arne sa bahay ni Ang Nongboy. knowledge mo lang is circumstantial. Oh, yes, Your Na, Honor. galit si Congressman Tevez itong mga tao na ito Oh, dahil iniisahan siya. inisahan siya. Tapos later namatay. Si Bani, sa pagkaalam ko, Your Honor, nakasurvive yun. Survive yung gilaslas. Oh, Saan siya nakasurvive. ngayon? Hindi namin alam kasi tinago siya ng pamilya niya. Pero yung anak niya, totally dead yun. Alam yun ng Bayawan Police. Anong status kaya ng mga kaso na ito? Can somebody update us? Fiscal, may nakarating ba sa yung kaso nito? No, Your Honor, it is Wala. that is Santa Catalina. We are for Bayawan City only. Bayawan ka. Yes, Your Honor. Yung anak ni Bani, sa Bayawan yun, Your Bayawan Honor. yun. Anak ni Biani daw. Yung Bani Bukad, yung anak ni Bani na binaril doon sa PNP outpost sa public market. Yung investigator ng Kwan? Investigator ng Bayawan? I don't know kasi nasa pulis yan, nasa inyo rin yun. Yung investigator dito ng Bayawan na pinaupo natin. Yung isa. 2013 yan nangyari. Yung kay Asoy, hindi ko rin alam kung what is the exact year yan, Your Honor. Sige lang, anyway, this committee is taking note of your statements. Yes, Your Honor. Puro circumstantial. Yes, Your But Honor. may bearing pa rin kahit papaano. Yes, Anyway, Your Honor. recorded yan dito. Dagang salamat. Maraming salamat Thank you, Your Honor. Thank you for this. sinare mo sa amin na information, ha? Yes, Your Honor. Thank you very much. Ay, huwag kang matakot, ha? I have first, but I have to conquer any first. Salig sa Ginoo. Yes, Your Honor. Di lagi tapasagdan ni Lord. Salig kang PD. Di tapasagdan ni PD, ha? Thank you for that comment, Thank you. Your Honor. Thank you. Galve. Sige, ma'am, please. Magandang hapon po, Senator ito. Ako po si Jocelyn Galbi. Nakatira po ako sa Barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Oriental. Ako po ay isang leader na Governor Digamo noong election 2022. Ako po ay hinaras ng mga barangay opisyal na ano nila kami na susuportahan talaga yung kandidatura ng mga TVs. Ni-record ko po yan dahil parang hindi ko na po nagustuhan yung kanilang mga sinasabi sa amin na pipicturean kami, bibidyohan kami, ipapasa kay Jack. Sa katunayan nun, sinagot ko yung mga barangay opisyal na eleksyon, ano naman tayo, demokrasya tayo, wala tayong pilitan ng tao. Ang nangyari nun, hindi sila nakaano sa akin dahil sabi ko, ipapatawag doon kami sa DILG, ipapaabot ko yung likramo ko. Kaso lang, hindi ko na ano nun dahil pagdating ng eleksyon, ang nanalo po na ako po si Governor Henry, ang nanalo nun. Hindi ko na inapila nun. Tapos yung, bago po yun na dumating ang eleksyon, nung gabi, mga alas 8 ng gabi, inabutan ako alas 8 ng gabi doon sa eskwelahan, nakakita ko po na sinasabi ng kapatid ko, umalis ka na kasi delikado ka. Tapos hindi ko pinansin yung kapatid ko kasi yung WhatsApp doon, kapatid ko at saka hipag ko. Ang gusto ko, bago ako uwi sa bahay, matapos na yung eleksyon, yung counting. Nakita ko yun sa Alexis Condis, papalapit sa akin. Nakadukot siya doon sa sling bag niya. Ito sa Alexis Condis po. Anak po dito ng barangay kapitan namin na sakop po ng mga TVs. Yung talagang tauhan nila. Anong pangalan? Alexis Condis. Alexis Condes. Alexis Condis po. Okay, tapos? Tapos ang nangyari noon, dahil nakita ko na, kinabahan na talaga ako dahil sabi ko baka ito na yung ano, dahil si Alexis, alam ko may baril yun. Tapos nakadukot siya doon sa sling bag niya. Tapos nung tumakbo ako sa likod ng eskwelahan, sabi ko naman doon sa kapatid ko, bahala na kayo. Pagtakbo ko doon, dinalan lang ako sa bahay. Paglabas ko doon sa ng eskwelahan, meron ng motor nakaabang ng pamangkin ko, dinala ako sa bahay. Nagkulong ako sa bahay kasi talagang takot na takot ako baka ano mangyari sa akin. Magkatapos noon, dami ng lumusot na stories ng mga mga kamag-anak ko na umaabot sa kanila na nagmamayabang si Alexis tuwing iinom, binabanggit yung pangalan ko, na leader ako na Digamo. Tapos hindi ko lang pinapansin yun. Umabot po ang punto na nung nag-inuman sila, aksidente po na galing kami ng bayan, nagpatubil po kami ng gasolina sa motor ng kapatid ko. Ako kasi nung time na yun, talagang binabalot ko yung mukha ko para hindi na ako makilala. Kasi marami na pong sa akin na ipapatay na ako kasi leader ako ni Digamo. Noon, pagdating ko dun sa tindahan, binabanggit ni Alexis, nagmamayabang siya po dun sa mga kainuman niya. Sabi niya, ito si Jocelyn Galbi,
papatayin ko yan. Kasi ang utos ni Congressman Arnie Davis, papatayin ako dahil ako yung leader ni Digamo. At saka si Governor Hendry ang nagsabi sa kanya na patayin ako. Hindi ako nung umuwi ako, sabi ko talagang totoo siguro kasi ang alam ko talaga pag nag-utos sila, talagang walang sinasalto. Ngayon, umuwi ako sa bahay, sabi ng kapatid ko, wag ka nang lumabas. Hindi na ako nagpumupunta sa bayan. Hindi, dahil takot na talaga ako, baka madali ako. Noon, pagdating ng December 1, sabi ng kapatid ko, kagabi mayroong motor na kinargahan ng hindi ko alam basta bag na mahaba. Sabi niya, dumaan dito alas 11 ng gabi. Sabi ko, hayaan mo yan. Sabi ko ganun. Pero ako, marami ng haka-haka na papatayin ako. Noon, sabi ng kapatid ko, sabi niya, siguro mag-exit ka na. Sabi ko, hindi. Kasi walang sa anak ko dahil wala akong asawa. Single mother po ako. Nandun yung anak ko. Pagkatapos December 2, dumating yung kaibigan ko. Sabi niya sa akin, sa bahay ng mama ko, sabi niya, saan siya ate mo? Sabi niya, nandun po sa nagtatago na ngayon kasi marami ng haka-haka, pinasibat namin dun sa sa bukid. Dun walang makakagalaw sa kanya. Sabi niya, paalisin mo na kasi papatayin siya ngayon. Sabi ko naman, yung kapatid ko, sabi niya, sino ang magpapatay sa kanya? Sabi niya, naghanap sila ng ibang killer kasi si Alexis Condis, ilang buwan na hindi ako nakuha ni Alexis. Ang ginawa, binanggit niya na si Eddie Mendoza ang naghanap ng ibang killer, 25,000 po ang down payment sa akin. Pag napatay ako bago ibigay yung kalahati, so 50,000 yung ulo ko. Ang ginawa ng kapatid ko, sabi niya involved na dito, ngayon mayroon ng presyo yung ulo mo. Pinuntahan niya ako na paalisin. Ang ginawa ko, tumawag ako kay Conchal Tison. Sabi ko sa kanya, ma'am, anong gagawin ko? Papatayin daw ako ngayon. Sabi niya sa akin, so mag-exit ka na. Ang ginawa ko, sabi ko, hindi ako i-exit kasi yung anak ko nandito, baka hindi ako makita. Yung anak ko po ang gagawan na ng hindi maganda. Kasi ganun ang nangyari kay Ma'am Gina Palma eh. Ang nangyari, sabi ko sa kapatid ko, hindi na ako aalis dito kasi yung anak ko paano? Sabi niya, paano kung mamamatay ka kasi mayroon ng patong yung ulo mo. So, dumating yung punto na sabi nung ni Ma'am Tison, susunduin ako doon ng army. Tapos hindi salatan sana ako aalis. Ang ginawa ko, sabi ng kapatid ko, sundin mo na lang sila, exit ka muna. Nung alas 4 ng hapon po, ay sumama po ako sa kumuha sa akin. Dinala ako kay Ma'am Tison. Hindi ko doon talaga ako didiretso. Pagdating dun sa bahay ni Conchal Tison, umagahan ng bago pa nung pag wala na ako doon, sabi ng kapatid ko, tumawag siya nung gabi, sabi niya, ate, mayroong pumunta dito. So confirm na si Mendoza yung nagbibigay talaga, yung naglilid. Kasi may 3 tao na pumunta doon sa na salubong ng kapatid ko, sabi niya, saan ba banda yung bahay ni Jocelyn Galbi dito? Sabi ng kapatid ko, bakit po? Sabi niya, hinahanap lang namin malalaking tao, naka-helmet kahit gabi na. Tapos meron silang mga bag. Sabi ng kapatid ko, sabi niya, nandun po sa dulo, pero wala siya, nasa bayan na. Kasi nung araw na yun, pizza dos ng December, umalis na talaga ako. Sinundo ako ng mga army. At pinasafety na ako. Tapos, pagdating dun sa cruising, dun sa sa gilid ng karsada, nandun si Mendoza nag-aantay. May 3 tao na hindi rin kilala ng kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, sabi niya confirm na siya talaga ang naglilid ng killer. Tapos humingi ako ng tulong kay Governor Digamo nung hindi pa siya namatay December 3. Sabi niya sa akin, Day, mag-exit ka lang muna, magtago ka. Hanggang ngayon, nagtatago po ako. Ang inaano ko lang po yung anak ko kasi 14 years old po. Wala po akong hanap buhay kasi nga nagtatago na ako. Ngayon, huwag ka na magtago. Ha? Huwag ka na magtago. Yung provincial director will assure of your safety. Ha? Siguruhin natin hindi ka. Saan ka man nakatira? Sa barangay Kalamtukan po. Pero ngayon, nasa bayan na po ako. Nasa bayan. Lipat po ako ng tirahan. Huwag ka na maglipat-lipat. Kuhan ka na doon. Sila na dapat magtatago ngayon. Yung mga inuutosan na papatay sa'yo. Sila na ngayon magtatago. Hanapin na ng mga pulis yan. Huwag ka na mag-alala, ha? Kasi po, Your Honor, ang kinatatakot ko nung December 26, pinasumunan po ako ng 2 tao. Dahil hindi na ako nakita doon. 2 tao, si Rami Ligaspi, si Ramiro Ligaspi, na ito po barangay pulis. Ang sabi ni Kapita, kailangan pasiputin ako doon sa barangay hall. Tapos sabi ko sa kapatid ko, tinawagan ako kasi nasa bayan na ako. Sabi ko, paki-check kung ano yung
complaint nila sa akin. Sabi naman ng kapatid ko, pagdating doon sa barangay, nagsabi ng sekretary, ang kaso na to, hindi to matatapos, lalaki to, kung hindi nyo harapin, in-involve nila yung kapatid ko, lalaki at saka babae, haharap daw kami daw lahat. Kasi kung hindi daw haharap, talagang lalaki daw ang gulo. Wala namang nakalagay doon kung ano yung kaso ko, bakit nila ako pinasimunan. Sinong nagsumon sa'yo? Si Rami Ligaspi at saka si Ramiro Ligaspi. Sino nag-utos sa kanila? Hindi ko po alam, basta yun ang nakalagay sa sumon, dala-dala ko po yun. Hindi, kung sumon, saan ka pinapapunta? Sa barangay? Barangay hall po. O, so yung barangay kapitan ang nagpa-sumon sa'yo? Piniramahan po ni Kapitan yun. Oh, pinirmahan ni kapitan. Si kapitan ang nagpa-sumon sa'yo. Sinong pangalan ng kapitan? Si Tito Busmion po. Tito, Busmion. hindi naman kasiguro pasumunan doon sa barangay para patayin doon sa barangay siguro. Baka meron lang complaint sa'yo o kaya may issue na dapat isettle mo. Dahil sa takot mo siguro, iniisip mo kasama niyo sa plano sa pagpatay sa'yo. Wala pong nakalagay doon, Your Honor, kasi pinacheck ko sa kapatid ko dalawa. Dalawa silang nag-check doon. Ang sabi lang, may mga chismis kasi kaya kailangan humarap ni Josie. Chismis? Oo, yun lang ang sabi ng... Ano na palang barangay ngayon? Pati chismis, papatulan? Sabi ng sekretary, sabi ko nga sa kapatid ko, sabi ko, bakit ganon kung chismis lang? Hindi ko, yung dalawa na nakalagay dun sa sumon, si Rami Ligaspi at saka si Ramiro Ligaspi, hindi ko po nakaawa yun, hindi ko po nakasagutan. Ang ano ko lang po, ang duda ko, papalabasin ako kasi nga may detreat po ako. Kasi yung record doon sa barangay na nung hinaras po kami nung padarting yung before yung election 2022, na viral yun doon kay Epifanio Labrador, hindi ko alam kung sino ang nakapasa doon. Sige, ngayon, huwag ka na matakot. Huwag ka na matakot, ha? Huwag ka na matakot. Nga ano ko lang po, sana po dun sa amin, maanuhan po kami ng army kasi yung nandun na nagjo-duty sa detachment commander, city pid po lahat yun. Wala nang army doon sa lugar nyo? Wala po. Yung talagang yun, Skaaya na city pid ang nandun nagjo-duty. Kaya ang gusto ko po, Your Honor, uuwi ako sa amin kasi sakit sa akin na Pwede. yung anak ko, Dali, eskortan mo ito, pauwiin sa bahay nila, ha? At i-monitor ninyo. Ha? Yung mga sinasabi niyang pangalan, kumprontahin ninyo. Kumprontahin niyo, ano ba talagang gusto niyo? Patayin ninyo itong babae na ito? Or unahan na lang namin kayo? Kumprontahin mo. You use your initiative. Unahan nyo. Sabihin nyo na ikumprontahin niyo. Ha? So, pa-eskortan mo ito doon. Sige, huwag ka na mag-alala. Hindi na yan sila makakilos ngayon. Habulin na yan ng mga pulis. salamat po. Thank you. Kasi ang ko po, talagang gusto ko makauwi dahil yung anak ko, 14 years old po, wala na ako naibigay sa kanya. Sige, okay. Wala nang problema. Si PD na bahala sa'yo doon. Pahatid ka doon sa lugar mo, ha? Sige, thank you. Salamat. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.